Ikaw nga, mama mo, yung nanal sa ilong parang tayo ng kambing eh. At least, mama ko maganda. Eh mama mo, hindi naman maganda eh. Sobrang puti na mukha parang clown. Oo nga, Makmak. Mama mo hindi marunong mag-makeup. Parang nasupsum sa arena. Hoy, Jimmy, wag kang makisali dito ha. Mama mo maraming utang. Makakabayad na mama ko kasi marami kaming pera. Mama mo, tinataguan yung Bombay palagi. Eh wala naman kayong magandang TV. Kami meron. Ayos lang walang TV no. Di naman kami mahilig manood eh. Eh kayo nga, yung kutsyon nyo sobrang itim. Ang daming libag. Ew, kadiri. Oo nga, nakita ko kutsin nyo sobrang itim. Napakadumi. Mas malinis pa rin pet ng aso namin eh. Eh, wala naman kayong TV. May TV nga kayo. Wala ka naman papa. Ha? May papa kaya ako? Wala. May papa ako, nasa abroad. Ikaw may papa ka, wala naman sa abroad. At least kasama ko papa ko. Eh ikaw, hindi mo kasama. May papa pero nasa malayo. May kutsyon pero mabaho. Iiyak na yan. Konting tiis. Iiyak na yan. Di ako iiyak no. Baka kayo iiyak kasi hindi masarap ulam nyo eh. Mas masarap kumain ng ulam na masarap kapag may karap na papa, no? Kawawa naman si Makmak. Masarap ulam pero walang papa na kasama. Johnny, Johnny! Yes, papa! Eating! Walang papa! Isusumbong kayo sa mama ko. Eh di magsumbong ka. May mama ka ba? Uy, merong mama yan! May mama ka pala. Hindi ko kayo mapapatawad. Ipapakulong ko kayo sa pulis. Pulis ang tito ko, no? Blah, 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 blah! Iyak! Awawa yan eh. Hindi na nakapagsalita pa ang batang si Makmak dahil sa lakas ng pangaasar sa kanya ni Jomart at Jimmy. Umiyak na lamang ito dahil wala na rin itong maisip na pangasar. Halos sumakit ang tiyan ng magkaibigan dahil sa kanilang ginawa. Hindi nila inakala na iiyak sa kanila si Makmak. Nasanay kasi sila na mas malakas pang mamikon si Makmak noon. Pero nung sandaling yon, nakakuha sila ng tamang pang-asar laban sa isa pang bata. Hindi naman talaga likas na bully si Jomart at Jimmy. Sa katunayan, sila ang madalas na nabubuli sa kanilang lugar. Pero dumating na rin talaga sa punto ang dalawang bata na gusto na lang din nilang lumaban. Dahil sa pagiging maitim ni Jomart, madalas siyang maging tampulan ng tukso. Isa na si Makmak sa numero 1 pasimuno para kutsain siya. Pero wala nang pakialam si Jomart. Hindi niya kailanman kinahihiya ang kulay niya. Dahil taas noon niyang pinagmamalaki na siya ay lehitimong Pilipino. Si Jimmy naman, katamtaman lang naman ang kulay. Ang kaso nga lang, payat na talaga noon pa ang bata. Madalas siyang ting-ting kung tawagin. Nakakatanggap ito ng panunokso kahit pa mula sa mga nakatatanda sa kanya. Anila, sa sobrang payat daw ni Jimmy, kayang-kaya na nitong ilaga ng ulan. Ang mga kapintasan ng siyang nagbuklod sa kanilang dalawa. Naging magkaibigan sila dahil madalas na sila lang din ang ginagawang katatawanan. Sabi sa'yo, Jomart eh. Hanggat hindi tayo lalaban, hindi titigil ang mga nangungutya sa atin. Tingnan mo si Makmak. Iyak, di ba? Oo, pero kailangan pa rin natin mag-sorry kay Makmak. Masama pa rin yung sinabi natin sa kanya, no? Hindi dapat mag-sorry din siya. Dahil lagi niya tayong inaasar, no? Uy, naku. Yan na lang nga natin siya. Basta tayo, ginawa lang natin yung dapat. Nang sa ganun eh, hindi na niya tayo guluhin pa, no? O sige. Jomart, uwi muna ako sa amin ha. Magagabi na rin eh. Baka hanapin na ako ni Mama. Ako rin.
Uwi muna. Baka kutusan na naman ako ng kuya ko eh. Nag-apir pa ang dalawang bata bago tuluyang umalis. Kailan lang nakakilala ang dalawa. Pero dahil sa mga kaparehong interes ay madaling naging malapit sa isa't isa si Jimmy at Jomark. Pag-uwi ni Jomark sa kanilang bahay, hinabutan niya ang kanyang kuya Jopel sa kanilang maliit na sala. Nanonood yun ng palabas sa sira-sira nilang TV. May hawak itong yosi sa kabilang kamay habang kumukuha naman ng isang kamay nito ng mani sa platito. Oh, saan ka galing? Sa labas po. Alam kong galing ka sa labas. Ang sinasabi ko, saan sa labas? Sa daan lang po. Pinagtitripan mo ba ako, Jomark, ha? Hindi naman po. Sinasagot ko lang naman yung tanong niyo eh. Halika nga rito. Dali, lumapit ka. Umanter na naman ang takot sa kalooban ng batang si Jomark. Takot na takot talaga siya sa kanyang kuya sa tuwing magtataas ito ng boses. Palagi niyang naaalala ang mga sandaling binugbog siya nito noong nakaraang lasing ito. Marahas na inabot ni Jopel ang tenga ng bata saka piningot ng malakas. Kapag tinatanong kita na maayos, sasagot ka na maayos, ha? Naintindihan mo? Naintindihan ko po. Aray. Ako lang ang natitirang pamilya mo, Jomark. Kaya umayos ka, ha? Kapag ako nagsawa sa'yo, pababayaan na lang kita eh. Sige, kuha mo ako ng pagkain sa kusina. Bilisan mo, nagugutom ako. Natatarantang tumakbo ang 9 na taong gulang na bata sa kanilang magulong kusina. Pag-angat niya ng takip ng kaldero, wala namang laman ng mga yon. Puro buto na lamang ng manok na umaalingasaw na ang naroon. Kinakabahan siyang bumalik sa kanyang kuya. Bagya pang nanginginig ang kanyang kamay. Kuya, wala na pong pagkain sa kusina. Eh di kumuha ka ng pera sa bag ko. Bumili ka sa palengke at magluto ka. Nakahinga ng maayos ang bata. Kumuha siya kaagad ng pera at saka dali-daling lumabas ng bahay. Sa murang edad, marami nang alam na gawaing bahay si Jomark. Mula nang mamatay ang kanilang nanay, siya na ang nagsisilbing tagaluto. Tamad kasi ang kanyang kuya Jopel. Ang alam lang nito ay magtrabaho. Pag-uwi, hihilata at iaasa sa bata ang lahat. Mabuti na lang, madaling natuto si Jomark sa kanyang ina. Bagay na napapakinabangan niya nang sila na lang ni Jopel ang magkasama. Pagdating ng palengke ay agad siyang namili ng isda. Alam na rin niya kung ano ang mga ihahalo doon. Pagkatapos mamili, napadaan siya sa tindahan ng mga laruan. Nakita niya roon ng isang kotse-kotsihan na matagal na niyang pinapangarap. Tumilay ang ngiti ni Jomark habang nakatingin doon. Pero nawala na lang ang kanyang ngiti nang biglang makarinig ng boses ng matanda. Lumingin siya sa kanyang likuran. Kita niya ang matandang lalaki na merong tungkod. Maputi na ang buhok, balbas at bigote nito. Makahulugan ang mga mata nito, na parang marami itong inililihim. Gusto mo ba niyan, iha? Opo, pero sino naman po kayo? Tawagin mo na lang akong Tatalino. Tatalino? Oo, tama ka. Tatalino. Matutulungan niyo ba ako na makuha yung laruan na yan? Hindi. Bakit kayo nagtatanong kung gusto ko yun wala naman po pala kayo may tutulong? Bakit? Masama bang magtanong? Hindi naman po. O yun naman pala eh. May kailangan po pa kayo sa akin? Bakit niyo po ako kinakausap? Ngumiti ang matandang lalaki kay Jomark ng malapad. Ang mga mata nito ay tila nagsasabi ng kahiwagaan. Hindi maintindihan ni Jomark ang ngiting yon dahil sa siya ay bata pa lamang. Pero ganun pa man,
pakiramdam ng bata ay mabuti namang tao ang matanda. Yun nga lang, hindi niya alam kung ano ang pakay nito sa kanya. Iha, pamilyar ka ba sa liwanag at dilim? Opo, kapag hindi po kami nagbayad sa Meralco, dilim po yun. Pero kapag nagbayad na po kami, yun ang liwanag. Ang galing mong magpaliwanag ah. Pero hindi yon ang gusto kong sabihin. Ano po? Ang liwanag at dilim ay sumisimbolo sa kabutihan at kasamaan. Ang dalawang sektor na ito ay kailanman palaging nagbabanggaan. Ngunit isa lang ang dapat na magtagumpay. Yun ay walang iba kundi ang kabutihan. Tapos po, Tumayo ng tuwid ang matandang lalaki at kumamot sa balbas. May naiintindihan ka ba sa sinasabi ko? meron naman po. O sige, total limitado lang naman ang pang-unawa ng isang batang katulad mo. Didiretsahin na kita. Gusto mo bang makamit ang mga bagay na gusto mo sa buhay? Mga gusto ko sa buhay? Unang pumasok sa isipan ng bata ay magkaroon ulit ng maayos na pamilya. Kaya naman, hindi na ito nagdalawang isip na sabihin yun sa matanda. Gusto ko pong magkaroon ulit ng maayos na pamilya. Nakaramdam ng kaunting lungkot ang matandang si Tata Lino. Hinaplos niya sandali ang ulo ng batang si Jomar at umupo sa tabi nito. Iho, hindi ako Diyos. Wala akong kakayahan na maibalik ang mga bagay o tao na nawala na sa mundo. Pero kaya kitang bigyan ng bagong pamilya. Hindi ko naman po iniling na pumalik si na mama kasi di ba? Kasama na niya si Jesus. Ang gusto ko lang po, maging maayos na si Kuya Jopel para magkaroon na ulit ako ng masayang pamilya. Tumayong muli ang matanda. Huminga ito ng malalim. Kung yan, kaya kong tuparin yan. Pero may kailangan kang gawin para sa akin. Kailangan gawin? Utusan niyo po ako? Parang gano'n na nga. Ano, kakasa ka ba? Sandaling nag-isip ang batang si Jomar. Nang maisip niya ang kanyang pangarap, hindi na ito nagdalawang isip na pumayag. Sige po, kakasa po ako. Pero ano po bang gagawin ko? Kailangan mong makuha ang espada ng namayapang panday. Namayapang panday? Pero saan ko naman po makukuha ang bagay na yan? Malalaman mo kung sasama ka sa akin. Baka mamaya, masama kang tao eh. Hindi kita pipilitin. O sige na, mauna na ako maglakad. Patawa-tawa pa ang matandang lalaki ng mga sandaling yon. Dahil bata pa at likas na madaling maging curious sa mga bagay-bagay, sinundan ni Jomar si Tata Lino. Nakalimutan na niya na meron nga pala siyang daladala at kailangan niya pa ring umuwi para magluto. Pero hindi niya mapigilang hindi sundan ng matanda. Hinakain na si Jomar ng kanyang kuryosidad. Ilang sandali lang, kita niyang pumasok na ang matandang lalaki sa loob ng kagubatan. Madilim na roon, pero wala man lang nararamdamang pag-aalinlangan ng bata. Ang mahalaga na lang kay Jomar ay malaman kung saan pupunta si Tata Lino. Huminto si Jomar sa paglalakad nang makita si Tata Lino na pumasok na rin sa isang bahay. Bukod tanging ang bahay na yon dahil yun lang ang nakatirik sa gitna ng gubat. Wala nang makitang ibang nakatira si Jomar sa lugar na yon. Kinakabahan man, may kung anong pagkasabik naman ang namamayani sa kanyang kalooban. Kaya naman, walang pagdadalawang isip si Jomar na lumapit sa bahay. Nasa bakuran pa lamang siya ay lumabas ulit ang matandang si Tata Lino. Sinasabi ko na nga ba
Susunod at susunod ka rin dito. Ano bang mga sasabihin nyo at bakit po kailangan dito pa? Ngumiting muli ang matanda. Wala lang. Gusto ko lang. Mawalang galang na po, Lolo, pero baliw po ba kayo? Aba, loko to ah. Huminga ng malalim ang matanda at muling hinimas-himas ang kanyang bigote. Sandali itong umiling bago muling nagsalita. Ang espada ng dating Panday ay nasa kamay ng isang mayamang negosyante dito sa ating baryo. Ninakaw niya ito sa Panday para ilagay sa kanyang tinuturing na museo. Kailangan makuha natin yon. Dahil kung hindi, makagamitin yon ng negosyante sa masamang gawain. Paano ko naman po makukuha yun? Bata lang naman po ako. Bakit hindi po kayo ang kumuha? Mas matanda kayo sa akin. Dahil mas maghihinala sila kung ako. Madali ako mahuhuli. Isa pa, matanda na ako. Mabagal na akong kumilos. Kaya nga kailangan ko ng isang batang katulad mo. May malasakit sa kapwa, mabait, mabuti, masipag, makatao, at mapagmahal na bata. Hindi nyo na po ko kailangang bulahin, Lo. Nandito na po ako para tulungan kayo. Ang kailangan ko lang po malaman, paano ko po magagawa ang pinagagawa nyo? Huwag kang mag-alala, batang paslit. Meron akong ipagkakaloob sa iyo para magawa mo ng matagumpay ang iyong magiging misyon. Ano nga po? May kinuha ang matanda na maliit na baol. Bubuksan na sana niya yun nang makaramdam sila na parang bukod sa kanila, meron pang tao ang naroon. Naririnig nila ang mga kaluskos na nagmumula sa halamanan. Tumayo ng tuwid ang matanda habang hawak-hawak ng mahigpit ang tungkod nito. Kung sino man kayo, lumabas kayo dyan! Kung ayaw niyong matikman ang galit ng matandang gwapa! Parang hindi naman po. Hoy, makisama ka na lang. Nilapitan ni Tata Lino ang halamanan. Tinutukan nito ng tungkod kung sino man ang naroon. Ilang sandali lang, nagulat na lang si Jomark nang biglang lumabas mula roon ang batang si Makmak. Nagsalubong ang kilay ni Tata Lino at Jomark. Po, si Makmak po yan. Teka, Makmak, bakit ka nandito? Sinundan mo ba kami? Nakita kita naglakad ng mag-isa kaya sinundan kita. Hoy, ikaw, alam mo ba kung anong lugar ito? Kayo po ang taga rito. Kayo po nakakalam. Pilosopo po talaga yan, Tata Lino. Masama rin po ang ugali. Ganun ba? E di, humanda ka ngayon sa akin. Hindi man lang nakitaan ni Tata Lino ng takot ang batang si Makmak. Seryoso lang itong nakatingin sa kanila. Narinig ko po ang lahat ng pinag-usapan ninyo. Gusto ko rin pong hanapin ang espada ng Panday katulad ni Jomark. Aha! Isang batang may mabangis na mukha pero may pagkukusa. Teka, sigurado ka ba kakayanin mo? Opo, kakayanin ko po. Mas magaling po ako kay Jomark eh. Kung ganon, ikaw at ikaw ay magiging magkasama. Kapag nagawa ko po ang pinagagawa ninyo, gusto ko pong tuparin din ninyo ang hiling ko. Hiling? Sige, anong hiling mo? Hiling ko po sana, umuwi na si Papa dito sa Pilipinas para maging makakasama na kami ulit. Inaasar kasi nila akong walang papa eh. Napahimas na naman sa balbas ang matandang si Tata Lino. Oy, sige. Akong bahala sa hiling mo. Paano? Sisimulan ko na ang pagbibigay ng maaari niyong magamit para makuha ang espada ng... Nasama rin ako! Ay, Diyos ko, Ginoo! Ano ba yan? Nagulat si Tata Lino at Jomark nang lumabas din mula sa halamanan si Jimmy. Pero masaya si Jomark dahil kasama niya rin ang kanyang kaibigan.
Oh, bakit ka nandito? Ikaw kaya, bakit ka rin nandito? Sinundan ko si Jomart. Sinundan din kita. Mapihira namang mga bata ito, oh. Ang sakit nyo sa box. Pero hindi bale. Mas marami, mas maganda. Gusto ko rin pong sumama para makuha ang espada ng panday. Pero tuparin nyo rin po sana yung hiling ko. Sige. Ano ba yung hiling mo? Hiling ko sana magkaroon na ng maayos na trabaho ang mama ko. Biglang tumalo na matandang si Tatalino sa ibabaw ng lamesa at parang siraulong tumingala sa itaas. Nakalahad pa ang mga kamay nito sa ere. Diyos ko! Ang mga batang ito ay mahal ang kanilang mga pamilya. Kaya naman, tulungan niyo silang mapagtagumpayan ang misyon na aking ibibigay. Tatalino, ano bang nasa loob ng baul na yan? Bumaba ang matanda at saka binuksan ang baul. Bago ko ito ipagkaloob sa inyo, nais ko lamang sabihin sa inyo kung ano ang dahilan at bakit kailangan nating makuha ang espada ng dating panday. Huminga ng malalim ang matandang lalaki at saka umiling sandali. Nakatingin lang ito sa ibaba na parang nalulungkot. Ang espada ng panday ang siyang sandata na makakapatay sa pinuno ng mga aswang. Tama kayo sa narinig. Ang mga aswang ang makakalaban natin. Ang mga aswang ay nagbabalak ng maghasik ng kagunduhan sa ating probinsya. Sasakupin nila ang bawat baryo. Bababangis sila. Nakakatakot. Kumakain sila ng tao. Pumapas lang din sila ng mga batang katulad ninyo. Nakatanga at walang emosyon ng tatlo habang nakatingin kay Tatalino. Nagsalubong naman ang kilay na matanda. Nagtataka kung bakit wala man lang reaksyon ng tatlo kahit sinabi na niya kung ano ang makakaharap nila. Teka. Hindi ba kayo natatakot sa aswang? Hindi po. Lagi po namin napapanood sa Magandang Gabi Bayan yan eh. Iba ang totoong aswang kumpara sa palabas. Pero hindi bale. Ang mahalaga mukha kayong matapang. Pero ito ang tatandaan ninyo. Ang aswang ay mabangis. Wala silang sasantuhin. Kaya bago pa sila makapanggulo, kailangan makuha na natin ang espada ng panday. Kailangan yung pumasok sa mansyon ni Don Swangit. Swangit po talaga pangalan niya? Huwag ka nang magtanong. Basta hindi siya gwapo. Naglakad ang matanda palapit sa kanila. May hawak-hawak na ito sa palad nito. Tanggapin niyo ang mga agimat na ito. Ang kulay pula ay ibibigay ko sa iyo, Jomart. Ikaw ang magiging leader sa inyong tatlo. Itong kulay asul naman ay ibibigay ko sa iyo. Anong pangalan? Jimmy po. Asul lang sa iyo, Kimi. Jimmy po. Ito namang kulay dilaw ay sa iyo ko ibibigay. Makmak po. O sige, makmak. Iyon na ito. Huminga ng sobrang lalim ang matanda at bumuga ng hangin sa harapan ng tatlong bata. Amoy na amoy ng tatlo ang pagiging bulok ng bagang ni Tatalino. Iyon na lamang ang natitirak mong agimat. Gagana ang mga yan sa oras na malagay ang buhay nyo sa panganib. Gamitin nyo sa tama ang mga agimat na yan. Hindi ang gagana kung sa kasamaan nyo gagamitin. Tatalino, kailan kami magsisimula? Bukas ng gabi. Kailangan nyo nang makuha ang espada ng panday. Kaya isuot nyo na mga kwintas na yan ngayon. Sabay-sabay na isinuot nila Jomart ang kwintas na may pendant na bato. Nakangiti pa sila nang akalain na kulang magkaroon ng ganon. Ang hindi nila alam, isang mabigat na misyon ang kanilang tinanggap. Tawa ng tawa naman si Tatalino dahil sa wakas may makakatulong na rin sa kanya para makuha ang dapat makuha kay Don Swangit.
Naglalakad na pabalik ang tatlo nang biglang huminto si Jomark at Jimmy. Sabay nilang tinitigan si Makmak na parang hinuhusgahan nila ito. Sabihin mo nga sa akin. Kaya mo ako sinundan kanina kasi may bala kang makasama, no? Wala. Napaisip lang naman ako kung bakit ka pupunta sa gubat. Kung ganun, bakit ka pa nakisali sa amin? Kahit kaming dalawa lang ni Jimmy, ayos na kami. Para matupad ang hiling ko. Para hindi nyo na ako asarin na walang papa. Parang matanda na kung magbuntong hininga si Jomark. Ganon din si Jimmy. Dinibdib mo pala talaga yun? Pasaran lang naman natin yun eh. Kahit na, gusto ko pa rin umuwi si papa kasi wala na akong makakasamang magulang. Uy, huwag kang umiyak dito. Nasa gubat pa tayo, uy. Baka marinig ka ng aswang. Tinakpan ni Jimmy ang bibig ni Makmak. Mga ilang sandali lang, narinig nilang tila may mabangis na hayop na umaangil mula sa kung saan. Sabay-sabay na umupo ang tatlong bata. Nakikiramdam sila sa kanilang paligid. Ano yun? Aswang na yata yun eh. Anong gagawin natin? Huwag kayo maingay ha. Tingnan natin kung ano makikita natin. Nanatili lang na nakaupo ang tatlo sa gilid ng mga halamanan. Dahan-dahan silang sumilip nang maramdaman nilang merong naglalakad. Naglalaki ang mga mata ng tatlo nang mapansin na may isang nilalang na mahaba ang hita at braso. Maliit ang ulo at merong malapad na pakpak. Naglalakad yun na parang merong hinahanap. Pabulong na nag-usap-usap ang tatlong bata. Anong klaseng nilalang yan? Parang aswang nga. Aswang nga yan. Di ba ganun yung sa TV? Naramdaman na lamang ng tatlong bata na parang bahagyang uminit ang suot nilang kwintas. Sinyalis yun na nasa panganib ang kanilang buhay. Ang galing! Gumagana na ang agimat! Anong magaling dun? Ibig sabihin lang nun, pwede tayo mapahamak. Kailangan na nating umalis dito. Hindi natin kakalabanin yan. May ubo ka ba sa utak? Wala tayong dalang satdata, no? Kung ayaw nyo, ako ang lalaban. Uy, huwag ka nga pabida-bida dyan. Kita mo ng aswang yan, kakalabanin mo mag-isa. Saka na tayo lumaban sa aswang kapag nakausap na ulit natin si Tata Lino. Kailangan natin humingi ng sandatas na kanya, no? Hinintay na lamang nilang makalis ang aswang na yon. Nang tuluyan na yung makalayo, inakala nilang makakaligtas na sila. Pero hindi pa man sila nakakalayo, ay bigla na lang dumating ang aswang. Humarang yon sa kanilang daraanan. Binuka pa nito ang pakpak para mas lalo silang makadaan. Yan na nga ba sinasabi ko sa inyo eh. Joe Mike, leader ka, di ba? Anong gagawin natin? Anong gagawin? Hindi tumakbo! Nagilaan pa ng mga damit at short ang tatlo para lang makipag-unahan sa takbo. Lumipad naman ng aswang sa ere habang sinusundan sila. Pagbagsak ng aswang sa kanilang harapan, nakuha na nito si Makmak. Dinakma ng aswang si Makmak sa damit at saka itinaas sa ere. Sa puntong yon, saka pa lamang nakaramdam ng takot ang mga bata. Pero hindi nagpatinag si Jomark. Hoy! Bitiwan mo yung kasama namin! Mawa ka dyan! Walang papa yan! Ako rin, wala akong papa kasi patay na! Kaya ako harapin mo! Tumakbo si Jomark palapit sa aswang. Buong pwersa nitong hinugot ang lakas at tila nilagay niya yon lahat sa kanyang kamao. Sinuntok niya ang aswang sa hita, pero wala man lang naramdaman ang aswang sa ginawa niya. Bakit hindi ka tinablan? Anong tatablan? Ang hina-hina ng suntok mo. Ganun pa man, hindi sumuko si Jomark. Hinawakan niya ang kwintas. Pagsuntok niya ulit, dito na naramdaman ng aswang ang sakit. Napitiwan nito si Makmak. Takang-taka ang aswang kung papaanong mabigat ang kamao ni Jomark. Samantalang ang bata-bata pa nito. Ang isang suntok mo, nasaktan siya. Gumana na yata yung agimat.
Hala, nagalit yata siya oh. Takbo! Muli silang tumakbo paalis. Pero sa pagkakataong yun, hindi na pangkaraniwan ang kanilang bilis. Gumagana na kasi ang agimat. Kaya naman, nagkakaroon na ng kaibang lakas ang tatlong bata. Kapag lumilingon sila sa kanilang likuran, ay nakikita pa rin nila ang aswang na nakasunod sa kanila. Hindi sila humihinto sa pagtakbo hanggang sa makalabas na sila ng kagubatan. Nasa gitna na sila ng kalsada ng mga sandaling yon. Buong akala nila ay ligtas na sila sa lugar na yon dahil medyo may liwanag na. Pero nagkamali ang tatlong bata. Sunundan pa rin sila hanggang sa kalsada. Lumapag ang aswang sa harapan nila at marahan na isinara ang mga pakpak. Umangil ito ng nakakatakot. Parang gigil na gigil. Tila gutom na gutom at natatakam na silang makain. Ako naman ang lalaban dyan. Hindi na natin yan kaya. Katapusan na ba natin? Makmak, total katapusan na natin. Gusto ko humingi ng sorry sa ginawa namin sa iyo ha. Ako rin. Sorry na, Makmak. Sorry din kasi lagi ko kayong kinukutya dati. Naghawak-hawak na lamang ng kamay ang tatlong bata. Pinikitan nila ang kanilang mata at tuluyang tinanggap ang kanilang magiging katapusan. Pero bago makalapit sa kanila ang aswang, nagulat na lamang sila nang biglang dumating si Tata Lino. Gamit lamang ang tungkod nitong sanga ng puno, pinagpapapalo nito ang aswang. Walang nagawa ang aswang sa sunod-sunod na paghataw ni Tata Lino. Nakaramdam naman ng paghanga ang tatlong bata. Nakangangalang at parang nanunood lang ng pelikula. Hindi mo ako matatalo, aswang ka! Pinalo ulit ni Tata Lino ang aswang. At sa pagkakataong yon, ay napilitan na lang yung umalis at lumipad palayo. Kumusta kayo? Nasaktan ba kayo tatlo? Ang galing mo, Tata Lino. Ang galing mo po. Bakit hindi na lang po ikaw ang kumuha ng espada ng panday? Eh di, hindi na niya tutuparin yung hiling natin. Bilisan niyo lang makauwi sa inyo. Delikado sa gubat. Delikado sa kahit saan. Lalo pa ngayon, mukhang nagpaparamdam na ang mga aswang. Sige na, uwi na. Nung mga pagkakataong yon, hindi makapaniwala si Jomart sa lahat ng kanyang nakita. Nasabi niya sa kanyang sarili na gusto niya ring maging katulad ni Tata Lino. Gusto niyang maging mahusay nang sa ganun kakayanin na rin niyang lumaban sa mga aswang. Nang makarating na sila sa kanilang strito, biglang naalala ni Jomart na magluluto pala siya dapat. Hawak-hawak pa rin niya ang pinamili niya, kaso nga lang butas na ang plastik at bawas-bawas na ang karne. Yari ako dito kay Kuya Jopel. Ulong na lamang niya sa kanyang sarili. Papasok pa lamang si Jomart sa kanilang bahay, nakaabang na agad ang kanyang kuya na kulang na lang ay umusok na ang ilong sa sobrang galit. Agad na inabot ng binata ang malambot na tenga ni Jomart at hinila papunta sa kusina. Saan ka ba galing? Inutusan lang kitang bumili ng makakain kanina. Anong oras ka na bumalik? Gutom na ako. Visit ka talaga oh. Pasensya na kuya. May nangyari lang kasi. May nangyari? May mangyayari talaga sa'yo ngayon. Dahil inis na ako sa'yo. Alam mong may pasok ko mamaya. Wala ka pang nilulutong pagkain? Kinuha ni Jopel ang isang patpat sa ilalim ng katre. Walang pagdadalawang isip nitong hinataw yon sa batang si Jomart. Iyak ng iyak ang bata habang lumalatay ang patpat sa balat. Pero wala siyang magawa kundi ang hayaan na lamang ang lalaki sa ginagawa nito. Tama na po. Wala ka talagang magandang dinudulot sa akin. Aray ko po. Ano ha? Kuya nga. Inuna mo pang gumala ha? Natigil na lamang ang pamamalo ng lalaki nang biglang tumunog ang cellphone nito. Agad yung kinuha ni Jopel at sinagot ang tumatawag.
Tila gumuguhit sa buong katawan ni Jomart ang hapdi ng bawat latay. Habang nakatingin siya sa kanyang kuya, narinig niyang may kausap ito sa trabaho. Pagkatapos, tumingin sa kanya ng masama si Jopel at agad na nagpalit ng damit. Ayusin mo buhay mo ha. Kung ayaw mong palayasin kita dito, hugasan mo lahat ng hugasan dyan. Visit to. Sige na, alis na ako. Lutuin mo pa rin yan dahil kakain ako pag uwi ko. Tumango-tango na lamang si Jomart sa takot na makatikim ulit siya ng pananakit mula sa kanyang nakatatandang kapatid. Nakahinga na lamang na maluwag ang bata nang makitang lumalabas na si Jopel ng bahay. Kahit masakit pa ang katawan, niluto pa rin ng batang si Jomart ang kanyang pinamili. Pagkatapos ay nagmukmok na lamang si Jomart. Sa kakaiyak ay hindi na niya namalaya na nakatulog na pala siya. Umaga na nang magising si Jomart. Mabilis siyang bumangon sa pag-aakalang nakauwi na si Jopel. Pero wala pa rin ang binata. Agad siyang kumuha ng pera sa bag ni Jopel para ibili yun ng almusal. Habang naglalakad patungo sa bakery, nakasalubong niya ang kaibigan na si Jimmy. Natataranta ang mukha nitong nagsalita. Uy, Jomart, alam mo na ba yung nangyari? Ha? Nangyari? Ang alin? Yung isang tanod sa barangay, si Mang Roque. O bakit? Anong nangyari kay Mang Roque? Hindi siya, yung anak niya. Ha? Anong nangyari sa anak niya? Inaswang raw kagabi. Winakwak daw ang tiyan, kinuha yung bata. Tapos namatay yung nanay. Ibig sabihin lang nito, tama si Tata Lino. Nagpaparamdam na nga mga aswang. Kailangan na talaga natin makuha yung espada ng panday. Nasaan ba si Makmak? Puntahan natin siya. Babalik tayo kay Tata Lino. Hingi tayo sa kanya ng sandata. Kukunin na natin ang espada ng panday mamayang gabi. Agad-agad na tumakbo ang dalawang bata patungo sa kinaroroonan ni Makmak. Pagdating nila roon, naabutan nila si Makmak na pinapalo ng ina nito. Nakaramdam ng awa si Jomart at Jimmy. Kaya naman, kahit na natatakot sila, ay hindi sila nagdalawang isip na lumapit at tawatin ng ginang. Aling Emma, tama na po yan. Kawawa naman po si Makmak. Aba, sino ka namang kulay uling ka? Bakit ka nakikialam dito? Umalis kayo rito! Hindi po tama ang ginagawa niyo eh. Hindi po dapat kayo nananakit ng bata. Kawawa naman po si Makmak. Hindi ko kailangan ng opinion ninyo. Umalis kayo rito! Baka pati kayong dalawa'y paluin ka! Makmak, halika na. Hayaan mo na yung mama mong pangit na yan. Hinila ng dalawa si Makmak. Wala namang nagawa si Aling Emma. Dali-dali silang tumakbo palabas ng bakuran. Nang makalayo, ay saka lamang sila huminto sa gilid ng kalsada. Bakit niyo ginawa to? Kasi kaibigan ka namin. Oh, huwag kang iiyak ha. May gagawin pa tayo mamayang gabi. Alam mo na ba, may biktima na yung aswang. Ang mabuti pa, pumunta na lang tayo kay Tata Lino. Mabilis na nagtungo ang tatlong bata sa kinaroroonan na matanda. Saktong-sakto naman na naabutan nila si Tata Lino na nakatunga nga lamang sa kung saan. Napukaw lang ang atensyon nito nang lumapit na sila Jomart. Inilapag ng matanda ang iniinom na tsaa sa lamesa. Lumapad agad ang ngiti nito. Tata Lino, nabaltaan niyo na ba yung tungkol sa biktima ng aswang? May buntis na inatake ang aswang. Oo, kumalma lang kayo mga bupwit. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako mangmang sa mga nangyayari. Tata Lino, kukunin na ba namin mamaya yung espada ng panday? Paano namin kukunin? May ibibigay ka bang sandata sa amin? Tumawa ng mahina ang matandang lalaki. Muli itong umupo sa lamesa at kalmadong sumipol-sipol. Tirador! Tirador? Anong gagawin namin sa tirador? Yun ang gagamitin nyo mamaya pagpunta sa mansyon ni Don Swangel. Yun na rin ang gagamitin nyo sakaling may makaharap kayong aswang. Kumamot ng ulo ang tatlong bata.
Hindi sila makapaniwala na yun pala ang ibibigay sa kanila na matanda. Ang tumatakbo kasi sa isipan nila Jomart ay makakahawak na sila ng baril. Pero dahil masyado pa nga silang bata, tirador na lang muna ang magagamit nila. Ngunit hindi basta-basta ang tirador ay papagamit ko sa inyo. Dahil ang mga magiging bala doon ay binabad sa bawang at asin. Akala namin magandang sandata magagamit namin, hindi pala. Sayang. Iiling-iling ang tatlong bata. Pero wala rin naman silang nagawa kundi ang tanggapin na lamang ang ginawang tirador ni Tata Lino. Mabilis na lumipas ang mga oras. Sumapit na rin ang kinagabihan. Hindi na nagsayang ng sandali ang tatlong bata. Dala ang tigi-isang bag na may laman na kung ano-ano ay lumarga na rin sila. Buo ang loob nila Jomart. Walang kaalam-alam ang mga ito kung ano ang dadatnan nila sa mansyon. Ang tanging nasa isipan lang nila ay mahanap ang espada ng Panday. Ano bang klaseng mapa ito? Di ko naman maintindihan. Ako na nga, hindi ka kasi nag-aral ng maayos eh. Tiningnan ni Makmak ang sketch ng mapang ibinigay ni Tata Lino. Napangiwi na lang din ito dahil mas magulo pa yon sa kinahig ng manok. O di ba? Hindi mo rin maintindihan? Oh, huwag na kayo magtalo. Alam ko naman kung saan ang mansyon na yun eh. Alam mo? Paano mo nalaman? Ang sabi ni Tata Lino, sa likuran lang yun ng baryo Magmayaw. Makikita naman natin doon na yun lang ang bukod tanging malaking bahay doon eh. Ang galing mo talaga, Jomart. Siyempre, ako pa ba? Pinagpatuloy ng tatlo ang kanilang paglalakad. At pagkatapos lang ng halos kalahating oras, nakita na rin nila ang sinasabing mansyon sa likod ng baryo Magmayaw. Napapanganga pa sila dahil bukod sa malaki, maliwanag din ang bahay na yon. Puno ng ilaw sa bawat paligid. Bagay na naging mahirap para kay Jomart kung papaano sila makakalapit doon nang walang nakakakita sa kanila. Grabe, ang laki ng bahay. Siguro, maliligaw tayo dyan kapag pumasok tayo. Yun din ang problema ko eh. Paano tayo makakapasok kung ganyan kaliwanag? Makikita tayo ng mga bantay. Alam ko na. May naisip ka bang paraan? Gamitin natin yung agimat para maging invisible tayo. Pwede ba yun, Jomart? Bakit hindi natin subukan? Sabay-sabay na hinawakan ng mga bata ang kanilang kwintas. Pumikit pa sila na parang alam kung ano ang kanilang gagawin. Ilang segundo lang ang nakalipas, sabay-sabay din silang dumilat at tiningnan ang isa't isa. Di naman tayo naging invisible eh. Baka kaya natin nakikita ang isa't isa kasi tayo-tayo rin naman ang invisible. Huh? Hindi kita maintindihan. Sinasabi ko lang na kapag invisible ka, makikita mo rin yung invisible na tao. Subukan na lang kaya natin para malaman natin kung totoo ang naka-invisible tayo. Tara, lapit tayo sa gate. Tingnan natin kung makikita tayo ng mga bantay. Paano kapag nalaman natin na nakikita pala nila tayo? Di, sabihin natin kunwari na mamalimos lang tayo. Ang galing mo, Makmak. Matalino ka rin pala kahit wala kang... Wag mo na ituloy. Tara na, lumapit na tayo. Kaswal lang na naglakad ang tatlong bata. Nagkunwari sila ng mga batang parang walang kamuwang-muwang. Pero ang totoo, iisa lang ang tumatakbo sa utak nila. Ang espada ng Panday. Nang makalapit na sa tapat ng gate, hindi man lang sila tiningnan ng dalawang gwardyang nasa gilid. Kaya nung una, akala nila ay totoong hindi sila nakikita. Nang papasok na sila ng gate, bigla na lang sumigaw ang isang lalaking gwardya. Ay, mga batang dugyot! Huwag kayong papasok kung ayaw niyong gawin ko kayong palaman sa siopaw mga lintik kayo! Nagmamadaling umatras ang tatlo. Napapailing na lamang sila dahil hindi naman pala gumagana ang kanilang pagiging invisible. Hindi naman tayo naging invisible eh. Peke naman yata itong agimat na bigay ni Tata Lino. Ay nako,
Paano tayo makakapasok nito? Eh kung tumakbo na lang tayo ng mabilis papasok, Baliw ka ba? Tingin mo hindi tayo abulin ng dalawang yan? May naisip na akong paraan. Nakikita niyo yung sasakyan na yun? Tiradurin natin yun hanggang sa mabasag na yung salamin. Kapag narinig ng dalawang gwardiya yun, tsak, lalapit sila ron. Pagkakataon na natin para makapasok tayo sa loob. nag-appear pa silang tatlo dahil sa naisip ni Jomart na paraan. Muli silang pumweso sa di kalayuan. Nilabas na nila ang kani-kanilang tirador. Kumuha sila ng bato sa gilid-gilid at saka sinimulang patamaan ng sasakyan sa gilid. Nakakailang bira pa lamang sila ay nabasag na agad ang salamin ng sasakyan. Kagaya ng inaasahan ng mga bata, umalis sa gate ang dalawang gwardya. Hindi na nagsayang pa ng sandali sila Jomart. Nagmamadali na silang tumakbo palapit sa gate. Habang abala ang mga gwardya sa paghahanap kung sino ang bumasag ng salamin, nakapasok na sila sa loob ng bakuran ng mansyon. Nagmamadali silang nagtago sa likuran ng isang kotse na nasa garahe. Sinuyod nila ng tingin ang paligid. Wala silang nakikitang kung sino man roon. Tahimik at wala rin silang naririnig na nag-uusap sa loob. Nasisiguro ko merong daan sa likuran. Tara, subukan natin dun. Maingat na naglakad sila Jomart. Parang sobrang gaan ng kanilang paa kaya hindi naririnig ang bawat tapak nila. Pagdating nila sa likuran ng mansyon, nakita nga nilang may daan doon. Pero may nagbabantay sa gilid ng pinto. Sinimulan nilang lumapit habang nakangangapang natutulog ang bantay. Doble ingat ang ginawa nila, wag lang nila masagi ang lalaking bantay. Nakapasok na sila sa loob ng mansyon. At napatago sila sa gilid ng malaking banga nang marinig nilang may bumababa ng hagdanan. Ihanda niyo yung sasakyan ko. Bukas na bukas din ay ihahatid ko na ang espada ng panday sa pagbebentahan ko. Ayusin niyo ang trabaho niyo, ha? Ayaw na ayaw ko ng tanga. Kapag ito nabulilyaso, papatayin ko kayong lahat. Naintindihan niyo? Hindi maaring magkamali ng hinala si Jomart. Base sa paglalarawan ni Tata Lino, ang nakikita nilang pababa ng hagdan ay si Don Swangit. Sa lahat ng doon, siya lang yung pangit. Kaya nga swangit eh. Nanahimik na sila nang makitang naglakad ang Don sa sala. Palihim nilang sinundan yun. Medyo nakainom ang Don kaya hindi ito mapagmasid sa paligid. Masyado itong kampante dahil nasa sariling mansyon naman siya. Kailangan natin siyang sundan. Kutob ko, pupuntahan niya yung espada ng panday. Parang mga daga ang tatlong bata habang gumagapang. Sa kakasunod nila, nakita nilang pumasok sa loob ng isang silidang Don. Maswerte namang hindi yun nakasarado. Pagtulak nila ng pinto, nakita agad nila ang isang aparador na bahagyang nakausog. Pagsilip nila, nasipat nila ang pintuan sa likod nito. Nagkakatinginan ng mga bata. Pero nakakaramdam na rin ng kaba ang mga ito. Tandaan yung sarili niyo. Baka nasa loob na niya ng espada ng panday. Pumasok sila sa pintong yun. Nasa loob sila ng parang tunnel. Kalaunan, meron na naman silang nadaanan na silid. Pagsilip nila sa loob, kita nila si Don Swangit na kinukuha ang isang espada sa loob ng parihabang salamin. Nanlalaki ang mata ni Jomart dahil sa magkahalong pagkasabik at kaba. Pero mas lalong nagulat si Jomart nang makita niya kung sino ang kasama ng Don sa loob. Nobel, ikaw ang pinagkakatiwala ko sa lahat, ha? Alam mo kung gaano kahalaga itong espada na ito. Ikaw ang papatay sa mga aswang. Kaya marami ang nagtatakang kumuha nito. Bukas ng gabi, kung sakaling mamatay ako at kunin ito, gawin mo ang lahat para mabawi ito. Malaki-laking pera ang mawawala sa akin kapag nabulilyaso tayong bukas. Masusunod o, Don Swangit.
Hindi makapaniwala ang batang si Jomart nang makita niya ang kanyang kuya na naroon. Gulong-gulo ang kanyang utak sa mga pagkakataon na yon. Maging ang kanyang dalawang kaibigan ay hindi rin maintindihan kung ano ang nangyayari. Jomart, bakit kausap ni Don Swangit yung kuya mo? Tatay niyo ba si Don Swangit? Kaya pala pare-pareho kayong Manahimik ka nga. Hindi ko alam kung bakit magkasama sila. Pero masama ang pakiramdam ko. Kaya kailangan na muna natin magtago. Hintayin na lang natin sila makaalis. Gumilid ng tatlong bata. Halos 5 minuto lang silang naghintay sa labas. Mga ilang sandali lang, nagtaka sila nang si Jopel na lamang ang nakita nilang lumabas ng pinto. Napansin nila ang hawak-hawak nitong mahabang bagay na nakatakip lang ng mahabang tela. Uy, ano yung dala ng kuya mo? Teka, yun yung espada ng panday ah. Nakita nila ang paglitaw ng hawakan ng espada. Kaya naman hindi na nagdalawang isip pa si Jomart na harangin ang kanyang kuya. Gulat na gulat ang binatang si Jopel nang lumitaw si Jomart kasama ang 2 bata. Napatigil yon at nanlalaki ang mga mata. Habang si Jomart ay ibinuka pa ang mga kamay para hindi makadaan si Jopel. Hoy, Jomart! Anong ginagawa mo ritong siraulo ka? Bakit ka nandito? Ikaw ang dapat kong tanungin ng ganyan, kuya. Bakit ka nandito? Bakit kayo magkausap ni Don Swangit? At saka, bakit mo hawak-hawak ang bagay na yan, ha? Yan ba yung espada ng dating panday? Paano mo nalaman ang tungkol dyan? Nakikinig ka siguro kapag may kausap ako sa cellphone, ano? Kasi, kailangan din namin yan, kuya. Bigay mo sa amin yan. Anong ibigay? Eh kung sipahin kita dyan, nang malaman mo kung anong sinasabi mo. Ano bang gagawin mo dyan? Gagamitin mo ba yan laban sa mga aswang? Pinagsasabi mo. Umalis na nga kayo sa daraanan ko. Baka pagsisipahin ko kayo dyan. Ibigay mo sa amin yan, kuya. Malapit nang lumusob ang mga aswang. Maraming mapapahama kapag hindi namin naibigay yan kay Tata Lino. Tigilan mo nga ako. Kaya ito makakapagpayaman sa akin. Kaya wag mo akong inuutusan na ibigay ito sa'yo. Tatagayin ko kayo nito. Nagkatinginan ng 3 bata. Batid nilang malabong ibigay sa kanila ng binata ang espadang yon, kaya naman hindi na nagdalawang isip pa si Jomart. Lumapit siya sa kuya niya. Walang ano-ano, bigla niyang sinuntok ang binata sa pagitan ng mga hita nito. Dahil rektang-rekta sa itlog ang kamao ng bata, namilipit sa sakit si Jopel. Napasandal na lamang ito sa pader. Nang magkaroon ng pagkakataon sila Jomart, ay inagaw nila agad ang espada. May kabigatan ng espada kaya tulong-tulong silang 3 sa pagbubuhat. Buisit ka, Jomart! Ibigay mo sa kanyan! Pasensya ka na, kuya. Pero mas kailangan ito ng maraming tao kaysa sa'yo. Oo nga po. Kung gusto niyo pong yumaman, magsikap po kayo. Hindi yung magiging makasarili kayo. Isa ka pang bata ka. Kapag ako nakalapit sa inyo, pag-uuntugin ko kayo. Pasensya ka na lang. Kasi hindi ka makakalapit. Napakasakit kasi ang mapayagan eh. Kuya, alis na kami, ha. Pasensya ka na kung lagi kitang binibigyan ng sakit ng ulo. Kapag nagkita na tayo sa bahay, tatanggapin ko ang parusa ko. Sa ngayon, uunahin ko po muna maraming tao. Dahil paparating na po ang mga aswang eh. Sige kuya, paalam na. Hoy, teka lang. Akin na yan, buisit! Wala nang nagawa pang binatang si Jopel lang tuluyan ng tumakbo ang 3. Buong akala nila Jomart ay magiging maayos ng lahat kapag nasa kanila na ang espada. Pero hindi nila alam na may nakaabang pala sa kanilang kamalasan. Sa may gate, naroon ang ilang tauhan ni Don Swangit. Nakatumpok ang mga yon kaya alam nilang malabong makadaan sila roon. Malas naman, oh. Sino ba may balat sa petsa inyo, ha? Wala akong balat sa puwet ha. Tayo sa puwet, pwede ba? Ew, baho. Wala rin naman akong balat sa puwet eh. Bakit kayo sa akin nakatingin? Nagtago na muna ang 3 sa halamanan. Sandali silang nag-iisip ng paraan kung papaano sila makakaalis ng mansyon nang walang makakakita.
Napadako ang tingin ni Jomark sa pader. May kataasan yon kung kaya't alam nilang mahihirapan sila roon. Kailangan natin na mapapatungan. Ayun! Nakita nila ang drum sa may di naman kalayuan. Habang abala ang mga gwardya sa tapat ng gate, nagmamadali na silang lumapit sa drum. Napangiti pang tatlo nang malamang wala yung laman. Hindi naman kabigatan ng drum dahil hindi naman yun metal. Hinaya nilang buhatin ng drum papunta sa pader. Wala na silang sinayang na pagkakataon. Nauna nang sumampa si Jimmy, sumunod naman si Makmak. Nang lumingon si Jomark sa gate, nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto na nakatingin pala sa kanya ang mga naroon. Ikaw yata may balad sa puwet, Jomark eh. Nakita ka nila oh. Bilisan mo! Nagmamadaling umakyat sa drum ang batang si Jomark. Hinila na siya ng 2 paakyat. Muntikan pang mahablot si Jomark ng mga gwardya. Buti na lang ay nakatawid na sila sa kabila. Buhat-buhat nila ang espada ng panday ay dumaan sila sa madilim na parte ng kalsada. Nagawa nilang mailigaw ang mga humahabol sa kanila. Nang makakuha ng tamang pagkakataon para makapagpahinga, tumigil sila sa gilid. Hingal na hingal ang 3 bata. Laylay ang kanilang dila at pawis na pawis ang buong katawan. Munti ka na tayo dun. Sana tayo dadaan. Natandaan niyo pa ba? Bahala na. Hindi ko na rin alam eh. Makalipas lang ang halos 10 minutong pagpapahinga, napagdesisyonan na nilang umalis para maibigay na kay Tata Lino ang espada. Ang kaso nga lang, nasa kalagitnaan pa lang sila ng kagubatan ay naramdaman na nilang tila mayroong sumusunod sa kanila. Wala silang kalam-alam na ang espada ng panday ay umaakit ng mga nilalang nakaaway ng aswang. Napatigil ang 3 nang marinig na ang hiyawan ng mga aswang. Sa mga pagkakataong yon, batid na ni Jomark na maaring yun na ang katapusan nila. Ipinagdarasal na lamang nito na sana magkaroon ng isang himala. Ramdam niyo na ba? Yung mga aswang? Oo. Rinig mo naman, di ba? Hindi. Yung kamatayan natin. Huwag ka na nga magsalita ng ganyan. Baka mamaya magkatotoo eh. Bakit? May alam pa kayong paraan para... Ha? Hindi na nila naituloy ang kanilang sasabihin nang bigla na lamang may lumitaw na isang aswang. Gumagapang-gapang pa ito ng marahan habang nakatingin sa kanila. Hawakan niyo ng maigi ang espada ng panday. Akong bahala. Matapang na kinuha ulit ni Jomark ang kanyang tirador. Binalahan niya yon ng Jole na base kay Tata Lino ay binabad sa bawang at asin. Walang takot nilang tinira ang aswang na gumagapang. Nang tamaan yon ay nakita nilang nangisay-ngisay ang aswang. Agad na nagdiwang si Jimmy at Makmak. Akala nila makakaalis na sila. Ang galing mo! Isa ka talagang idol! Siguro dati kang tumitira. Uy, huwag muna kayo maging masaya. Hindi pa tayo nakakaligtas. Nawala ang ngiti ng 2 nang dumami na ang mga aswang na sumilip sa gilid-gilid ng mga puno. Kahit na anong gawing pagtira nila ng mga Jolen, hindi na sila nakakatama. Mabibilis nang umilag ang mga aswang na yon. Alak ka! Anong gagawin natin? Teka, totoo ba talaga tong agimat na binigay sa atin ni Tata Lino? Bakit parang wala namang kwenta? Hindi naman tayo nagkaka-powers eh. Kahit na anong mangyari, huwag natin bibitiwan ang espada ng panday ha. Kahit nalapain nila tayo? Hindi na sila nakapagsalita nang unti-unti nang lumapit sa kanila ang mga aswang. Pinagpapawisan na sila ng malamig. Sobrang kaba. Parang maiihi na rin si Jimmy. Tata Lino, tulong! Napapikit na lamang si Jomark at ang 2 niyang kaibigan. Buong akala nila ay makikita na nila ang anghel sa langit. Pero nagulat na lang sila nang makitang may matanda na sa kanilang harapan. Napatigil din ang mga aswang dahil doon. Hindi pa naman ako nahuhuli ng dating, hindi ba? Tila nagkislapan ng mata nila Jomark sa pagdating ng matandang lalaki. Nabuhayan ng loob ang 3.
Umurong ang ihi nila na dapat ay sisirit na ng dahil sa kaba. Napayakap na lamang sila sa hita ni Tata Lino. Good job mga bugwet! Ngayon, gagawin ko naman ang parte ko bilang tagapangalaga ng espadang yan. Sandali lang, Tata Lino. Akala ko ba ibibigay natin yan sa Panday? Oo, ibibigay natin ito sa Panday. At ang Panday ay walang iba kundi ako. Kaya akin na! Huh? Seryoso po kayo? Ay naku naman ang kulit! Akin na yan! Naghihintay na ang mga aswang oh! Inagaw na ni Tata Lino ang espada. Itinaas na niya yun sa ere, dahilan para maalarma na ang mga aswang na nasa paligid. Nagpabalik na ang Panday. Tagal-tagal na rin akong walang nahihiwa gamit ang espadang ito. Ngayong gabi, matitikman niyo ulit ang bagset ng Panday! Parang hindi matanda si Tata Lino nang lumusob yun gamit ang espada. Habang sila Jomart naman, napapanganga na lamang sa kanilang nakikita. Perpektong-perpekto ang sandaling yon. Malakas ang sinag ng buwan para masaksihan ang kagitingan ng Panday. Malawak din ang paligid, kaya parang nanunood lamang ng palabas sa mga bata. Tulungan natin ang Panday! Pinagbababanat nila ang kani-kanilang mga tirador. Habang abala sa pakikipaglaban na matanda, sige naman sila sa pagtira sa mga aswang na nasa ibang direksyon. Ganyan nga mga bata! Pinapahaga niyo ako ah! Dahil sa kakaibang lakas at galing ni Tata Lino, walang kahirap-hirap nitong pinabagsak ang mga kaharap na aswang. Habang ang iba naman ay nagmamadali ng makatakas at takot na takot. Ang galing niyo po, Tata Lino. Kayo ang Panday. Tata Lino, umatras na po ang mga aswang. Ano na po ang gagawin natin? Kailangan niyong umuwi. At ako naman, pupuntahan ko ang kanilang kuta. Nang sa ganun tuluyan na silang maglaho sa mundong ito. Huminga ng malalim si Tata Lino, habang ang tatlong bata naman ay may pagdududa pa rin kung siya nga ba talaga ang Panday. Tata Lino, magsabi ka nga po ng totoo. Kayo po ba talaga ang Panday? Kapag nagsinungaling, makakalmuranas. Hindi pa rin ako makapaniwala. Bakit hindi niyo naman po sinabi sa amin na kayo nga ang Panday? Diyos ko naman, mukha ba akong hindi mapagkakatiwalaan? Opo. Umiling-iling ang matanda. Wala na itong magagawa kundi ang sabihin na sa tatlo ang katotohanan tungkol sa kanya. O sige na, ikukwento ko na sa inyo. Umupo si Tata Lino sa isang puno na putol. Tinukod nito sandali ang espada sa lupa at saka bumuntong hininga. 8 taon na nakakalipas. Nakalabang ko mga aswang. Gamit ang espadang ito nakaloob ng isang diwata mula sa Biringan. Nagawa ko silang talunin. Ang kaso nga lang, pagkatapos ng laban ay maraming nagka-interes sa espada. Maraming naghangat na maagaw sa akin ang pagiging Panday. Pero sa huli, si Don Swangit lang din ang nakakuha nito sa akin. Ginamit niya ang yaman niya para makuha sa akin ang espada. Wala na rin ako nagawa noon ng pagbantaan niya ako na papas lang siya ng maraming tao. Dahil wala naman na ang aswang, ibinigay ko na lang sa kanya ang espada. Pero ang hindi ko alam, may mga aswang pa palang natitira sa kung saan-saan. Mula noon nawala na sa pangangalaga ko ang nag-iisang sandata ng nag-iisang Panday. Tumangutangon na lang ang tatlong bata. Pero karamihan naman sa sinabi ni Tata Lino ay hindi nila gaanong naintindihan. Basang alam lang ng tatlong bata ay si Tata Lino nga talaga ang dating Panday. Naniniwala na po kami sa inyo. Pero pwede po ba kaming sumama sa inyo sa pagpunta sa mga aswang? Hindi pwede dahil lubang delikado. Pero kami naman ang kumuha ng espada Nagawa niyo na ang misyon ninyo. Oras na para ako naman ang gumawa ng parte ko. Kapag natapos ko na ang problemang ito, magiging ligtas na ang baryo. Matutupad na rin ang inyong mga hiling. Tingin ko, tama si Tata Lino. Huwag na tayong sumama.
Kung sasama pa tayo magiging pabigat lang tayo sa misyon niya O sige na nga, di na kami sasama sa'yo. Pero magbabantay na lang kami sa baryo. Tama. Protektahan na lang natin ang baryo laban sa mga aswang. Ihahatid ko kayo pa uwi. Huwag kayong susunod sa akin ha. Tumungo lang ang tatlong bata at nagsimulan na rin silang maglakad patungo sa kanilang baryo. Nang masiguro na matanda na ligtas na sila Jomart doon, umalis na rin yon dala ang espada nito. Napapailing na lamang si Jomart sa mga sandaling yon. Sa totoo lang, gustong-gusto nilang samahan na matanda. Ang kaso nga lang, ayaw din naman niya na maging pabigat sila sa gagawin nito. Kaya naman, nagdesisyon na lamang sila na umuwi na muna ng kani-kanilang bahay. Mamayang 12:00 ng gabi lalabas tayo. Mag-iikot-ikot tayo. Puprotektahan natin ang ating baryo. Naintindihan niyo ba? Sumaludo pa ang dalawang bata na parang mga sundalo ito. Pagkatapos, kanya-kanya na rin silang lakad palayo. Bumuntong hininga na lamang ang batang si Jomart. Batid niya na kapag naabutan niya ang kanyang kuya sa kanilang bahay, paniguradong malilintikan siya rito. Ilang hakbang na lang ay nasa tapat na siya ng bahay nila. Lumalakas ang tibok ng puso ni Jomart. Nung oras na yon, inihanda na niya ang kanyang sarili. Nilakasan na lamang niya ang kanyang loob. Kahit pa sa labas pa lang, nararamdaman na niyang naroon na si Jopel. Ang lakas ng loob mong umuwi ng bahay Ikaw Isang malakas na sampal ang natanggap ni Jomart mula sa kanyang kuya. Sumubsob pa siya sa sahig. Napakawalang kwenta mo talagang bata ka. Pera na! Naging bato ba? Dahil sa inyong mga hinayupa kayo. Sabihin mo nga sa akin, nasaan ang espada ng Panday? Ituro mo sa akin dahil hinihintay na ako ng bayar ko sa bayan. Taksa na! Wala na sa amin, kuya. Nakitatalino na ang espada ng Panday. Ha? Wala na sa inyo? Sinong tatalino sinasabi mo? Si Tatalino po. Siya ang nagmamay-ari ng espada. Siya po ang Panday. Ay nako, wala akong pakialam kung para saan ang espada na yan at kung sino ang tatalino na yan. Bawin mo ang espada! Ibigay mo sa akin na makapunta na ako sa bayan. Yun ang makakapagpayaman sa akin. Kuya, maniwala ka. Wala na talaga sa amin ang espada. Kinuha na siya ng tunay na nagmamay-ari. Kuya naman, hayaan niyo na po sa Panday ang espada. Gagamitin niya yun para protektahan ng mga tao at para paslangin na ang mga aswang. Manahimik ka! Wala akong pakialam sa mga tao, no? Ang gusto ko, yumaman. Pero dahil sa'yo, mukhang hindi na matutuloy yun. Wisit ka. Kaya ngayon, matitikman mo ang galit ko. Halika! Aray ko, kuya, masakit po! Hinila ni Jopel ang bata palabas ng kanilang bahay. Nang nasa bakuran na sila ay kumuha ang binata ng 2x2. Nanginginig si Jomart nung oras na yon. Papaluin na sana siya ng kanyang kuya nang biglang dumating si Don Swangit na kasama ang mga tauhan nito. Nanlaki ang mata ni Jopel. Lalong-lalo na nang tutukan nito ng baril ng mga tauhan ng Don. Saan ang espada ng Panday? Sinapak ng Don si Jopel. Pagbagsak nito, agad na dumukot ng baril si Don Swangit at itinutok kay Jopel. Hindi mo itinuro kung saan. Ipupatpat sa ulo. Kinakabahan na si Jomart sa mga sandaling yon. Na baka yun na pala ang huling sandali na makakasama niya ang kanyang kuya. Kaya naman, Nasa akin, binenta ko na! nakatingin ang binata sa bata. Para pang sinasabi ni Jopel na huwag aaminin kahit na anong mangyari. Ganon, di mamatay ka na lang. Babarilin na sana ng Don si Jopel sa harapan ni Jomart, pero bigla na lang may mga sumulpot na aswang sa paligid. Pinaglalala pa ang mga tauhan ng Don. Nagkaroon ng putukan ng mga sandaling yun. Pagtingin ni Jomart, halos napapalibutan na sila ng mga aswang.
Maging si Jopel ay napaupo na lang din sa lupa at walang magawa. Gulat na gulat ito ng isang iglap lang, malalagas agad ang mga kasama ng Don. Nakita ni Jomart na aatake na ang isang aswang kay Jopel, pero agad na binanat ng bata ang kanyang tirador. Binalaan niya yun ng Jolen at saka pinatama sa ulo ng aswang. Tara na kuya! Umalis na tayo! Sa pilitang hinila ni Jomart ang kanyang kuya. Dali-dali silang pumasok sa loob ng bahay at dumaan sa likuran. Habang ang Don naman wala nang nagawa kundi tanggapin na lamang ang kanyang kamatayan. Sabi ko naman sa'yo kuya aatake na ang aswang. Ang kulit mo kasi. Ako pa makulit ha. Sa likod ka na lang kuya. Ako bahala sa mga aswang. Yari sila sa tirador ko. Bigla na lamang naglabas ng baril ang binata. Tirador ang putik. Yabang nitong tukmol na to. Eto, baril oh. Binaril ni Jopel ang isang aswang na papalapit na sana sa kanila. Sinundan pa yun ng binata ng putok nang nasa kalsada na sila. Pagtingin nila sa paligid, nakakagulo na ang buong baryo. Naririnig na nila ang mga taong sumisigaw, umiiyak at humihingi ng tulong. Hoy, sabi mo nga sa akin, ano ba talaga nangyayari? Akala ko isa lang ang aswang na nakita ng mga tanod. Mabang kwento kuya. Pero ayon sa panday na si Tata Lino, matagal ng balak ng mga aswang ang magasik ng lagim. Pero buti na lang, naibalik na namin ang espada ng panday sa kanya. Kaya hindi na tayo dapat mabahala. Wala akong pake. Basta pag natapos tong gulong to, ibalik mo sa akin ang espada. Huh? Bigla na lang may lumitaw na aswang sa gilid nila. Munti ka nang makalapit yung kay Jopel, buti na lang ay mabilis na tinira ni Jomart ng tirador. Tumingi ka kaya sa paligid kuya. Tumakbo na ang dalawa para maghanap ng pwedeng masasakyan paalis ng baryo. Hindi na rin kasi sila basta-basta makakalabas. Bawat kalsada sa daraanan nila may mga aswang nang nakatambay. Nagtago ang dalawa sa likuran ng poste nang makitang may mga aswang na nagkukumpulan sa ibabaw ng bubong. Kailangan pa naman nilang dumaan doon dahil sa direksyon na yon ang malapit na daan papunta sa terminal. Ang kaso nga lang, sa kagustuhan nilang makalagpas doon, agad naman silang nakita ng mga aswang na nasa likuran nila. Dinakma ng aswang ang batang si Jomart. Napitiwan na nito ang hawak-hawak na tirador. Kuya! Ang panga talaga nito, buwisit. Binaril ni Jopel ang aswang na humihila sa bata. Mabuti na lang din ay asintado ito kaya agad din itong nabitiwan. Takot na tumakbo si Jomart palapit sa kanyang kuya. Kahit na nakawala siya sa isang aswang, napalibutan naman sila ng iba pa. Kainis talaga. Buwisit talaga. Hindi ako papayag na dito ako mamamatay. Kinalipit uli ni Jopel ang gatilyo. Ngunit sa kasamaang palad ay wala na pala itong bala. Dito na gumuho ang mundo ng binata. Ganun na rin si Jomart. Wala na. Linis na tayo. Tata Lino! Ang magiting na panday! 15 segundo lang matapos sumigaw ni Jomart, biglang lumitaw ang isang matandang lalaki. Mabilis nitong inatake ang mga aswang. Walang kahirap-hirap nitong napatumba ang 4 na malapit sa kanya. Dahil sa pagdating ni Tata Lino, dumistansya ang mga aswang ng bahagya. Tila nag-alangan ang mga yun na lumapit. Pasensya na kung medyo late na naman. Inuna ko pa kasi mga nasa ibang parte ng baryo eh. Kapag napaslang ko na itong natitira, ang pinunong aswang na lamang ang kailangan kong iligpit. Napangisi si Jopel sa pinagsasabi ni Tata Lino. Tila nababaduyan ito kung papaano ito magsalita. Ikaw pala yung panday na sinasabi nitong tiyanak kong kapatid ha? At ikaw naman ang naging daan para makabalik sa akin ang espada ko. Maraming salamat, binatang mainitin ang ulo. Pero bago tayo mag-usap, kailangan ko munang unahin ang mga salot na ito. Jomart, watch and burn! Tata Lino, watch and learn po yun. Pasikat, mali-mali naman. Ay, whatever!
Pumorma na si Tatalino. Nang makakuha na ng tiyempo ay tumakbo ang matanda sa mga aswang. Sabay-sabay na umatake ang mga aswang sa kanya. Pero hindi kapani-paniwala na nagagawa nitong makailag. Sa katunayan, si Tatalino pa ang nagkakaroon ng kalamangan pagdating sa opensa. Bawat kasi malalapitan na matanda, bigla-bigla na lang din tumutumba at nangingisay. Wala pang 1 minuto, nasa lapag na ang mga aswang. Ni hindi man lang pinagpawisan si Tatalino. Aminado naman si Jopel sa sarili na pambihira nga talaga si Tatalino. Habang si Jomark naman, tuwang-tuwa at bilib na bilib sa mga kilos at galaw ni Tatalino. Pero nawala ang ngiti ng bata nang biglang dumating ang aswang na merong malapad na pakpak. Tatalino! Hindi na namalayan ni Tatalino na nasa likuran na pala niya ang tiktik. Hinalmot siya nito sa likuran. Pagkatapos ay hinawakan sa ulo at hinagis papunta sa gilid. Samantala, hinila naman niya si Jopel sa tabi para dumistansya roon. Sa murang kaisipan, naiintindihan kagad ni Jomark na sa pagkakataong yon, hindi na basta nakakalamang si Tatalino. Dahil kitang-kita na kakaiba na ang aswang na makakatapat nito. Ganun pa man, bumangon agad si Tatalino at nagawa pa nitong tumawa. Parang hindi man lang ito nasaktan. Masyado ka namang marahas. Hahanapin naman kita eh. Bakit kusa ka nagpakita? Pwes, maraming salamat dahil hindi na ako mahihirapan pa sa pag-aagilap. Yabang talaga ang potek. Ilang sandali pa, nakita na lamang nilang nagkakasugupaan na si Tatalino at ang tiktik. Hinagupit ni Tatalino ng espada ang tiktik. Kahit na dumaplis lang yon, kitang-kita ang epekto nito sa aswang. Dumistansya saglit ang mabangis na nilalang, pero hindi ito nagpatinag sa panday. Muling umatake ang nilalang. Mabilis ang ginawa nitong paglusob. Pero dahil sa lakas ng espada, tinamaan ulit ni Tatalino ang tiktik. Sa pagkakataong yon, naputol na ang kaliwang braso ng aswang. Hoy! Hindi ka sasantoy ng espada ng panday kahit na ikaw pa ang pinuno ng mga aswang. Kung ako sa'yo, ibigay mo na lang kusa ang ulo mo. Ha? Natigilan na sinasabi ng matanda nang biglang nakaramdam ito ng pagkahilo. Napagtanto na lamang ni Tatalino na ginagamitan na pala siya ng itim na salamangka ng tiktik. Dahil doon, naging seryoso na siya sa laban na yon. Doon niya naintindihan na hindi niya dapat minamaliit ang pinuno ng mga aswang. Walang sinayang na pagkakataon ng aswang. Mabilis nitong inatake ang matanda. Pinagkakakalmot nito si Tatalino sa katawan. Talsikan na ang mga dugo nito. Sa isang iglap lang, si Tatalino naman ang nalagay sa alanganin. Tatalino! Nasa aktong tatapusin na sana ng tiktik ang panday, pero biglang dumating si Jimmy at Makmak. Tinira ng 2 bata ang aswang gamit ang tirador, pero wala namang yung epekto. Napalingon lang sa kanila ang aswang na yon. Hala, galit siya. Tayo nga anuin niya! Jimmy! Makmak! Takbo na! Nang makita ni Tatalino na ang 2 bata ang aatakihin ng tiktik, walang pag-aalinlangan tumakbo si Tatalino para iharang ang kanyang katawan. Tumarak ang mahabang kuko ng aswang sa dibdib ni Tatalino. Hindi pwedeng ako lang ang mawala ngayong gabi. Isasama kita. Buong puwersang itinarak din ni Tatalino ang espada ng panday. Tumagos pa yon sa likuran ng aswang. Wala pang 20 segundo nang isay-isay na ang tiktik at tuluyan na ring nalagutan ng hininga. Tatalino! Nilapitan agad ng mga bata ang matandang naghihingalo. Iyak ng iyak ang 3 dahil nakikita nilang duguan ng matanda. Talino, sorry po. Dahil sa amin, kaya kayo nasaktan.
Tatalino, huwag po kayo mamamatay, please! Nakikiusap po ako, Tatalino. Lumaban po kayo. Parang awa niyo na po. Di po kayo dapat mamatay kasi mabuti po kayong tao. Kahit sumusukat umuubo na ng dugo ang matanda, nagpakita pa rin ito ng malapad ng ngiti. Isa-isa nitong hinaplos ang pisngi ng mga bata. Matanda na ako. Ito na lang din ang hinihintay ko. Ang matapos ang misyon na ito para ako ay makapagpahinga na rin. Joe Mark, Jimmy at Makmak, magpapakabait kayo palagi, ha? Hindi po pwede. Huwag po kayo mamatay. Sa inyo po namin naramdaman ang pagmamahal ng isang ama at lolo. Pakiusap po. Kahit po, huwag niyo na pong tuparin ang hiling ko na itrato ako ni Kuya ng tama. Ako rin po. Kahit wag na po magkaroon ng magandang trabaho si Mama, basta mabuhay lang po kayo. Ako rin po, Tatalino. Huwag niyo na pong tuparin ang hiling ko. Kahit wag na pong umuwi si Papa, mabuhay lang po kayo. Tatalino, ang hiling na lang namin, mabuhay pa kayo. Tumulo na ang luha ni Tatalino. Magkahalong lungkot at saya ang nararamdaman nito. Mga anak, mas mahalaga ang kinabukasan niyo kaysa sa buhay ko. Kaya kapag nawala na ako, kakausapin ko ang Diyos na sana matupad ang inyong mga kahilingan para sa inyong mga sarili. Mawala man ako, pero mananatili ako sa puso ninyo. Umubo na lang ng malala si Tatalino. Kaunting sandali na lang ay malalagutan na ito ng hininga. Tumingin ito kay Jopel. Agad naman lumapit si Jopel para pakinggan ang ibubulong nito. Napatango na lamang si Jopel kahit na hindi naman magkakilala ang mga ito. Tatalino! Maya-maya pa, tuluyan na ngang namaalam si Tatalino sa kanilang apat. Bumuhos ang luha ng mga bata. Kahit na anong gawin nilang pagbuka ng mga mata, ay hindi na yun muli pang gumising. Kinabukasan, nahimasmasan na rin ng mga bata. Kahit na mga bata pa lamang, sinubukan ng mga ito na tanggapin ang mga nangyari. Naging matatag ang mga bata. Hanggang sa tuluyan ng mailibing si Tatalino, wala pa ring humpay ang luha nila Jomark. Dahil sa mga nangyari, tila nagbago ang pananaw ng binatang si Jopel. Nang makita nito kung papaanong nahirapan si Jomark sa pagkawala ni Tatalino, saka lamang nito naintindihan na kailangan siya ni Jomark. Sa mga sumunod na araw, linggo at umabot pa ng ilang buwan, parang nagkaroon nga ng isang himala sa buhay ng tatlong bata. Nakauwi ang ama ni Makmak. Nagkaroon naman ng maganda at maayos na trabaho ang ina ni Jimmy. At ang pinakamagandang nangyari, natutunan na ni Jopel na mahalin ang batang si Jomark. Walang kamalay-malay ang mga bata na totoong natupad ang kanilang mga hiling. Hindi rin nila alam na ang espada ng panday ay hinabilin pala ni Tatalino kay Jopel. Wakas,